Wala nang maglabas ang isang grupo ng video tungkol sa umano'y nilalaman ng Anti-Adolescent Pregnancies Bill o ang Senate Bill 1979. Kaliwat kanan din ang naglabas ng corrections sa umano'y maling impormasyong dala nito. Pero kung pag-uusapan natin ang aktwal na nilalaman ng panukala na tungkol sa pagpapalakas ng sex education, ano na nga ba ang masasabi rito ng mismong mga estudyante? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Isa na siguro ito sa mga hindi masyadong akmang description ng Senate Bill 1979. Over the weekend, I finally read in detail Senate Bill 1979. And I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Because all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. Naku, ano po kayang bilang kanyang nabasa? Simple lang naman kasi yung nilalaman ng SB 1979. Ang palakasin ang mandato ng Department of Education na magturo ng comprehensive sex education. Existing na yan. Meron na nga sa panuntunan ng DepEd kung ano ang mga topic na dapat ituro at kung saang subjects isisingit. Kasama na rin dito ang access to reproductive health services. Handa naman po ang main author, si Senator Rizzo Ontiveros, na pakinggan kung ano man ang mga amyenda na gustong itulak ng ilang mga senador. Nagtanong-tanong ako sa ilang estudyante at ito raw ang palagay nila sa panukalang yan. Personally, approve ako sa sex education bill kasi hindi lamang naman yung cases ng adolescent pregnancies yung maa-address ng bill na to. It would also potentially address and lower the cases of sexual harassment and abuse in the country. Pinabanggit din lagi nung mga friendly namin na nagtatrabaho sa mga sex ed na mga sector na meron na naman daw kasi sa batas about comprehensive sex ed ganun, pero mabagal daw kasi mabagal mag-roll out. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy sa bansa, importanteng isaisip ang kahalagahan ng edukasyon para makagawa ng tamang desisyon. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Himayin pa natin ang nilalaman nitong Senate Bill 1979 kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, matagal na itong panuntunan ng DepEd, pero yung mga estudyante na nakausap mo, aware ba sila o napapansin ba nila pagka nagsisingit ng sex education sa mga aralin nila? Actually, bukod dun sa dalawang nakita natin kanina, madami pa naman akong nakausap. And sabi nila, kasi kung babalikan natin, Pops J, 2018 kasi talaga parang naging mandate tong comprehensive sex education. Okay. So, way before that pa daw, talagang napapansin naman daw nila. And dahil nga daw na-integrate na din sa K-12 system, natuturo na daw kasi yan sa personality development classes. So, napapansin naman nila na meron nga, pero open pa rin kasi sila sa idea na hindi lahat ng institutions, hindi lahat ng schools dito sa bansa na ibibigay talaga yung kinakailangan na konsepto na maituro sa mga estudyante. Amy, ang dahilan daw talaga kung bakit umiingay muli ang panukalang ito ay bagamat bumaba ang bilang ng teen pregnancies, dumarami yung mga sobrang bata kung magbuntis. Tapos yung nakakabuntis mga may edad. Tingin ba ng mga nakausap mo makakatulong talaga ito? Yes, actually for them talaga makakatulong na meron tayong sex education and yung comprehensive sex education. Pero bukod pa dyan, kung titingnan din naman natin yung Senate Bill 1979, makikita din kasi doon na meron ng access yung mga adolescents sa health services na kinakailangan nila. So doon pa lang, Pops J, talagang sa tingin nila, itong Senate Bill na
sinusubukang isulong ay talagang makakatulong naman daw para nga din maiwasan din yung mga kaso ng teenage pregnancies and para mas maging edukado nga daw yung mga estudyante ngayon. Okay, Amy, bukas daw sa amendments si Senator Risa Hontiveros, maging ang DepEd pagdating sa kung Yes. papaano nila isasagawa ang sex education. Para sa'yo, maging sa mga nakausap mo, ano pa nga bang improvements ang pwedeng gawin? Actually, Pops J, kung mababasa natin, kasi dalawang batas na dito or mandates yung pinag-uusapan natin, yung sa comprehensive sex education, pati na din yung sa prevention of adolescent pregnancies. So, kung titingnan natin yung mga yun, medyo ang kulang na lang kasi talaga doon kung ano yung specific age na dapat magsimula talaga yung mga estudyante o kaya yung mga bata para matutunan yung sex education. Pero ayun nga, talagang ang nakalagay lang kasi doon na mag-start sila ng elementary, pero wala talagang specified age. So, I think doon din nabubuo talaga yung misconceptions ng mga mambabatas, pati na rin ng ilang grupo dito sa bansa. Kaya medyo naguguluhan sila kung i-approve ba nila ito or hindi. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.